Lord God, patuloy ka namin pasalamatan sa yung lubos na pagmamahal sa aming Panginoon, na gayon na lamang ang iyong pag-ibig sa amin, na ipinagkaloob mo po ang iyong bugtong na anak para sa sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Hindi po namin kayang bilhin, hindi namin kayang makamtan ang kaligtasan na ito, O Lord God, sa ganang sarili namin. Kaya salamat, Lord, ipinagkaloob mo sa amin ito ng libre. Salamat din sa buhay ng iyong bugtong na anak na naghirap ng pagkamatay alang-alang sa amin, at maging sa bagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Lord, lubos po namin itong pinasalamatan, dahil kung hindi ka nga po namin makilala, hindi po namin alam kung anong klaseng buhay meron kami. Subalit, masabi po namin, Lord, dahil sa amin pong pagkakilala sa iyo, nagkaroon po ng tunay na kabuluhan, nagkaroon ng kulay ang aming buhay. Na-i-enjoy namin ang buhay, Panginoon, na hindi man namin taglay ang yaman ng mundong ito, O Lord God, ay binigyan niyo po kami ng tunay na kagalakan, na nagkaroon po kami ng kapayapaan at katatagan sa aming kalooban. At dalangin namin, Lord, na sa amin pong patuloy na pakikinig ng iyong salita, ikaw po ang siyang magpala sa amin pong mga puso, nang sa ganon ay ang amin pong mga puso ay panahanan, maging tirahan po, pagharian ng iyong Espiritong Banal, dahil sabi mo nga, O Diyos, ang amin pong mga katawan ang siyang templo ng iyong Espiritong Banal. So we pray, O Lord God, for the outpouring of your Spirit, for your word says, O Lord, you have promised in your word that on the last days you will pour out your Spirit upon all flesh. Dear Lord, we pray for the divine enablement of your Spirit, O Lord God, for truly we can do nothing apart from you. Dear Lord, we prepare niyo po ang aming mga puso as we listen to your word, and we believe, Lord God, habang tinatanggap pa lamang namin ang iyong salita, your Spirit will dwell within us, dahil sabi mo nga, Lord God, ang iyong salita ay Espiritu at buhay. Salamat po ng marami, O Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Inanyayahan ko po kayong buksan ang mga Biblia sa Book of Acts, chapter 2, verses 1 up to 4. Acts chapter 2, verses 1 up to 4. Also invite you to remain standing for the word of the Lord. Okay, Acts chapter 2, verses 1 up to 4. Nandiyan po? Okay, Acts chapter 2, verses 1 up to 4. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. The word of the Lord. Okay? Ako yung nagtataka pag ang mga tao pumalakpak sa may mga concert, talagang yung iba nga nakasampa ka dito. Pero pag pumalakpak sa iyo, okay, pwede na po tayo magsiupo. Okay, gusto ko lang i-recap ng konti ang ating pong seminar na ito. Ang una nga pong topic na ating napakinggan was about God's love, na kung saan ang pinakakaibahan kasi ng God's love at saka yung pagmamahal ng tao. Maging ako man, grabe ako magmahal, pero tao lang ako. Yung pagmamahal ko may limitasyon, may hangganan, may kondisyon, pero ang pagmamahal ng Diyos walang kondisyon. Amen. Bunga ng pagmamahal ng Diyos, dahil hindi nga kayang iligtas ng tao ang sarili natin, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para sa sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng kaligtasan. At dahil sa kaligtasan na yan, nagkaroon tayo ng pagbabago ng buhay.
Tanong ko nga po sa inyo, pwede bang magbago ang isang tao na hindi ligtas? Pwede? Ha? Sino nagsasabing pwede? Pwede. Sino nagsasabing hindi? Okay. Hindi po pwedeng magbago ang isang taong hindi ligtas. Bakit? Kasi sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 3, tayo'y mga patay dahil sa ating kasalanan. Dati sinunod natin ang pita ng laman, ang takbo ng mundo, ang spirit of obedience. Saka pumasok ang Ephesians chapter 2 verse 4 na sa mercy ng Diyos, ibinigay niya ang kaligtasan sa atin. Sa mga katuwid, ang dami natin sinusunod noon. Maaaring sabihin natin, hindi naman tayo masama, hindi tayo mamamatay tao, pero masama pa rin. Kagaya ng sabi ng mga puti, pag tinanong mo, how are you? Not bad. Not bad is still bad. Amen. Ngayon po, pupunta tayo sa topic natin about baptism of the Holy Spirit. Medyo minerds ko lang itong dalawang topic. Nag-absent po yung isang speaker natin or may lakad po siya. So, minerds ko itong topic na receiving God's gift at saka baptism of the Holy Spirit. Medyo magja-jump lang ako sa dalawa habang tayo ay nagpapatuloy. Okay? So, kapag tinanong ko po kayo, anong pagkaintindi nyo sa salitang baptism? Binyag. Ano ibig sabihin ng binyag? Baptism. Niloloko nyo ako eh. Immersion. Immersion. Okay. So, ang ibig sabihin pala ng pagbautismo is immersion, paglubog. Kapag sinabi mong baptism of the Holy Spirit ay hindi ka ilulubog sa tubig, kundi ilulubog ka sa presensya ng Espiritong Banal. Amen? Masyado kayong seryoso, palibhasa, tatlo na ang napakinggan nyo, parang actually, ang Life in the Spirit Seminar ay, ang ideal po nito ay whole day. Medyo dahil sa higpit ng oras or sa kahalagahan ng oras sa bansang ito, sinorten po natin ito. So, okay, mag-alala na nag-1 to 4 tayo. Kalahati lang ito sa ideal na time. Okay, so, mayroon ba kayong alam patungkol sa Legend of Achilles Heel? Ha? Okay. Bakit hindi tinatablan si Achilles? Okay, nailubog siya sa tubig. Sino nakapanood ng movie na Troy? Okay. Ang bida po doon sa movie na Troy ay si Achilles. Paano po napatay si Achilles? Hindi. Dito, napako siya sa sakong. Alam niyo po ba kung bakit? Hindi siya inilubog lahat ng nangyayari. Okay. Ang nangyari kasi, ang legend ng Achilles Heel ay ganito. Achilles was dead by his mother in river Styx for invulnerability. Hirap ata banggitin yun na parang napipilipin yung dila ko doon sa invulnerability. Paano nga ba Tagalogin yun? Hindi tinatablan. Okay. Ano itong Achilles Heel? Part ito ng Greek mythology. Ang ibig sabihin ng mythology ay mga ancient beliefs regarding supernatural. Kumbaga, pamahiin nila ito. Hindi ito biblical, kundi nagiging pamahiin or paniniwala lang nila ito. So, ang ginawa po ng nanay ni Achilles ay inilubog po siya sa river Styx. Kaso lang, hindi naman siya pwedeng ilubog lahat na walang hinahawakan yung nanay. Nasusundan niyo po ba ako? So, ang pagkalubog po sa kanya ay patiwari. So, ang sakong po ang hinawakan. Nangyari po, nagkataon, yung sakong po niya ang hindi nailubog sa tubig. So, dahil sa paniniwala nila, sabihin niyo, totoo ba yung pastor? Yes! Sabi ng Biblia, mangyari ang ayon sa iyong paniniwala. Pero sa mga Kristiyano, hindi natin pinaniniwalaan yun. Nangyayari yan sa worldly. Ito nga muna tayo.